Paaralan ang naging kanlungan ng mga nawalan ng tirahan noong pumutok ang Zamboanga Siege. Mahigit isang dekada na ang nakakaraan para masigurong maibibigay sa mga kabataan ang kalidad na edukasyon sa kabila ng pagkasira ng mga pasilidad. Isang institusyon ang nagpatayo ng bagong school building na magbibigay daan para maituloy nila ang kanilang mga pangarap na nooy nasira ng kaguluhan. Magandang araw, ako po si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business. Mahigit isang dekada na ang nakalilipas pero sariwa pa rin sa isip ng mga taga-Zamboanga ang trahedyang sinapit noong 2013. September 9, Monday po yun. Papasok na ako sa school, galing sa bahay ko sa may Mampang. Mga 6 o'clock na yata yun, may putukan na kaming narinig. Kinder po ako noon. Yung sa isip ko that time na di ko po makikita yung mga friends ko, yung trauma po na naramdaman po nila that time. Naririnig na namin yung mga helicopters every night. Yung hindi ka makatulog, how long will it last? Sa kabila ng mga hamon at pagsubok na kanilang hinarap, may mga nagkaisa upang akayin ang lahat tungo sa pagbuo ng nawasak nilang pangarap. Isang lugar ang naging kanlungan ng mga taong naipit sa kaguluhan, ang Zamboanga Central School Special Education Center. Nabuksan yung school, naging shelter kami ng mga person displaced ng tirahan. Dito pumasok sa amin yung Santa Barbara Central School, yung Rio Hondo Elementary School, plus yung aming school. So from 2013 hanggang 2016, that's a long time talaga na ginamit yung mga school buildings namin. Yung plaza namin is ginamit din. Nagkaroon ng mga bahay-bahay dyan ng konti. At dahil sa kakulangan ng mga pasilidad, lubhang kinailangan ng mga karagdagang silid-aralan para maipagpatuloy nila ang pagtuturo sa mga bata. Kailangan talaga namin ng adjustment, pasensya, kasi nagsishare kami ng areas, yung covered court halos ginamit nila. So yung mga activities, wala. Mahirap talaga, sa mahirap. Pero kailangan ituloy pa rin ang pagtuturo para sa mga bata. Upang siguruhing patuloy na makatatanggap ng kalidad na edukasyon ang mga bata sa Zamboanga, isang 2-story school building ang ipinatayo ng isa sa mga kilalang Filipino integrated property developers sa pamamagitan ng corporate foundation ito sa Zamboanga Central School SPED Center noong 2019. Taon-taon nagpaplano kami kung saan mga lugar o sino yung mga eskwelahan na magdo-donate kami ng school building. Doon, tinitingnan yung mga datos kung alin ang mga eskwelahan ang kulang-kulang ng classrooms o di kaya yung sirang-sira na at saka nagkakaroon ng double shift. Yung eskwela na yon ay para sa children with special needs. Patakaran namin ang tinatawag natin inclusion. Sinisigurado namin na isasama natin yung isang gusali para sa mga children with special needs. Kaya yun ang unang layunin namin sa pagtayo niyan. Bukod sa fully equipped classrooms, nakatanggap din ang paaralan ng mga computer at learning materials. Malaking tulong yung SM Foundation sapagkat hindi lang minsan ang tulong nila. Continuous po ito. Patuloy din silang bumibisita, sumusuporta at gaya nito, nagkaroon tayo din ng repainting and repair dito sa building na ito. Nakita ko yung mga suporta at tulong na binibigay nila sa mga mag-aaral. Naging daan ito para patuloy na tumanggap ng mga mag-aaral sa kabila ng pagtaas ng kanilang enrollment rate at nagbukas ng panibagong oportunidad para makapag-aral ang mga kabataang katutubo. Marami na tayong mga Badyaw pupils na nag-aaral ngayon. From 200, naging 500 na po ngayon. For all our school-age children should be in school. So
The only way para ma-attract sila is may maganda tayong mga structure o kaya kompletong ating facilities. DepEd cannot afford everything to give to our school children. So we really appreciate who will extend their help, make our school children comfortable at magiging magandang kanilang mag-aaral. So thank you so much SM Foundation dahil alam namin nandyan kayo to help us in the education of our children. Hindi man agad mabubura ng panahon ang lagim ng sinapit, mas nananaig ang pagiging bukas palad ng mga taong kumalinga sa kanila. At sa pamamagitan ng mga institusyong handang tumulong, nabubuhay ang pag-asang maghilom at muli silang makabangon mula sa mapait na kahapon. Ang gusto namin ng yung mga school building ay magiging storage of memories because from these memories, students can draw strength and inspiration na kailangan nila sa paglalakbay nila towards their dream. Kaagapay ng daan patungong kaunlaran at progreso ng isang komunidad ay ang pagkakaroon ng mga mahahalagang serbisyo kagaya ng kuryente. Lalo't hindi lang nito pinabubuti ang kalagayan ng buhay, kundi naghahatid din ng mga oportunidad na pangkabuhayan. Pero marami pa rin mga lugar sa bansa ang hindi naaabot ng serbisyong ito. Kaya naman isinamisyon ng isa sa pinakamalaking foundation sa bansa na bigyang liwanag ang mga komunidad na nananatili sa dilim, katuwang ang lokal na pamahalaan. Mula po nung pinanganak ko, 39 years na po na walang kuryente. Paggalaw niyo po, madilim. Ang gamit lang po namin yung gasera nga po sinasabi ko sa bote, yung may mitya. Pag hindi po gaas ang nakalagay, diesel. Yun po yung ilaw namin. Yung nakakatakot minsan, pinagmumulan po ng sunog pag nakalimutan. Pagka gusto mong gumawa, mahirap tumarabaho at madilim. Sa paanan ng Sierra Madre sa bahagi ng Bulacan, matatagpuan ang pinakamalaking munisipalidad ng probinsya, ang Doña Remedios Trinidad. Sa 8 barangay dito, karamihan ay liblib na lugar sa kabundukan. 1/3 of Bulacan, ganong kaluwang ang DRT, 93,000 hectares, at binubuo po siya ng malalawak na kabundukan. Dahil malawak na lunti ang gubat at kabundukang nakapaligid dito, binansagan ang munisipalidad bilang the last frontier ng Bulacan. Kasi yung ibang bayan po dito ay highly urbanized na, wala na siyang masyadong mga forest na po pwedeng maging pangsangga natin sa mga bagyo at nagiging pasyalan na rin po ng mga tao. Bagaman masagana sa yamang kalikasan ang munisipalidad, naging malaking hamon para sa lokal na pamahalaan ng Doña Remedios Trinidad ang paghahatid ng isang mahalagang serbisyo na kinakailangan sa pag-asenso. Ang maaasahan at ligtas na linya ng kuryente para sa lahat ng residente. Nung walang Meralco po sa amin, hindi po namin alam kung may bagyo na o may mga parating na kung ano mga sakuna. Hindi po namin alam. Yun naman po yung isang kabigatan pag walang kuryente kasi walang TV. Matagal yung dating ng balita. Ayon naman kay Elisa Villavicencio, isa ring residente na nakaranas ng mahigit 50 years na walang kuryente sa Doña Remedios Trinidad, ang kawalan ng kuryente ay kawalan ng asenso sa mga residente. Pag may tinatarabaho, nakuhan, hindi mo kayang gawin at madilim. Kaya magtitis lang, antay na umumaga. Halos 4 na dekada ring nagtiis sa dilim si Ronel Valencia. Anya, laking sagabal daw ang kawalan nito pagdating sa usapin ng komunikasyon at edukasyon. Ang ginagawa po namin, paglabas ng hapon, kung kaya po namin magawa na ng assignment, doon na po kami magagawa ng assignment pag maliwanag pa. Kasi pag gabi po kasi, malamlam na po talaga yung ilaw ng gasera po na yun.
Sa laki ng Doña Remedios Trinidad, may malalayong lugar na walang pasilidad sa kuryente. Tulad na lang ng mga komunidad ni Lea, Elisa at Ronel. May mga lugar namang may kuryente man, pero dala ng hirap ng buhay at kapos ang kita, ay hindi nila kayang makapagpakabit ng sarili nilang access sa kuryente. Hindi naman ganun mayayaman yung tao rito. Nahirapan sila. Kaya pumasok sila dun sa mga illegal connections. Bukod sa mali, may dalang panganib din sa kaligtasan ng komunidad ang mga illegal na koneksyon ng kuryente. Sa DRT, maraming wala pang legal na electric service before mapasok ni Reyes and Meralco. Isang benefit din noong mga may legal na kuryente na, syempre may iwasan natin yung mga ng mga flying connection, which is very hazardous yun kung nakikabit, diba? Pwede itong pagmulan ng mga sunog. Kaya naman nakipagtulungan ng pinakamalaking power distribution company ng bansa sa lokal na pamahalaan ng Doña Remedios Trinidad. Katuwang ang foundation nito para mabigyan ng tama, legal at maaasahang serbisyo ng kuryente ang mga liblib na lugar sa Doña Remedios Trinidad. Doon kami nagsimula ng Meralco kung paano matutulungan yung mga ganitong bagay, na unahin na muna nating maayos yung connectivity ng mga may linya na kayo, alisin natin yung illegal connections at ilapit natin sa tao kung ano yung mai-offer nating tulong, at pumasok na nga kami dun sa mga programa na sinasagot na po ng munisipyo, yung meter deposit, yung fee na ibinabayad sa Meralco. Minarapat natin na ang One Meralco Foundation talagang i-prioritize yung household electrification program for low-income households. Nang dahil dito, una, nagiging safe yung connection mo sa kuryente. Pangalawa, mas tamang rate ang binabayaran mo. Pangatlo, yung dignidad mo bilang isang Pilipino at bilang parte ng pamayanan ay napoprotektahan mo. Kasi hindi maganda na ang tingin ng iyong mga kapitbahay sa iyo ay nagnanakaw ka ng kuryente. Itong electrification na ginawa natin sa Doña Remedios Trinidad ay talagang nakapag-encourage sa ating mga kababayan. Nakita natin na marami ring nakapagtayo ng kanilang mga kabahayan at ang mga negosyo. Kaya fundamental talaga na malagyan sila ng kuryente para sa kikauunlad ng kanilang pamilya at ng kanilang immediate communities. Ang pagkakaroon ng akses sa kuryente ay hindi lamang isang indikasyon ng kaunlaran. Nagsisilbi rin itong daan upang mapayabong at mapataas ang kalidad ng buhay at dignidad ng isang komunidad. Kaya nabuo ang Household Electrification Program ay kailangan nating matulungan ang productivity ng mga pamilyang Pilipino, lalong-lalo na dito sa franchise area ng Meralco. Kapag ikaw ay nagre-resort sa pagnanakaw ng kuryente o kaya ay nakikikabit ka sa kapitbahay pagkatapos ikaw ay sisingilin ng mas malaki. Mula taong 2015, nasa mahigit 2,600 kabahayan na ang nabigyan ng access sa kuryente ng Household Electrification Program sa Doña Remedios Trinidad. Bahagi lang sila ng higit 75,000 kabahayan na nakinabang sa Household Electrification Program ng Foundation simula 2011. Itong electrification na ginawa natin sa Doña Remedios Trinidad ay talagang nakapag-encourage sa ating mga kababayan. Nakita natin na marami ring nakapagtayo ng kanilang mga kabahayan at ang mga negosyo. Kaya fundamental talaga na malagyan sila ng kuryente para sa kikauunlad ng kanilang pamilya at ng kanilang immediate communities. At sa pagkakaroon ng maayos, legal at maaasahang serbisyo ng kuryente, nakapagbigay daan ito sa mga miyembro ng komunidad na maiangat ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagnenegosyo sa loob mismo ng kanilang mga tahanan. Pagpapailaw natin, pagkakaroon na ng kanya-kanyang electric service ng mga kabahayan, ang positive effect nito ay nagkaroon na ng mas magandang pamumuhay. So magagamit siya ng inyong mga anak sa pag-aaral, sa leisure, small businesses.
Gaya na lamang ni Lea Hernandez na ngayon may sariling patahian na ng mga basahan. Malaking ginhawa po yung pagkakaroon ng kuryente kasi mas marami po yung nagagawa kong produkto tapos marami po akong naibebenta. Water refilling station at tindahan naman ang naipatayong business ng pamilya ni Elisa. Kahit papano kumikita ng kuwan, normal, hindi kagaya noon. Gusto mong maghanap buhay, hindi makakuwat. Gawa na pag lalo't gabi na, wala na. Bahay ka na lang. At sa paggawa naman ng walis tambo, nagkaroon ng pamumuhay si Ronel. Pwede po kami magtahi ng tambo ng ganyang maliwanag. Nung wala po, napakasakit po sa mata yung ilaw po, gamit mo, nagtatahi ka ng tambo. Hindi maikakaila ang tagumpay at pagbabagong naihatid ng kolaborasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng pribadong kumpanya at foundation ito sa Doña Remedios Trinidad. Bagay na kinilala at binigyang parangal noong nakaraang taon. Very proud kami sa naging achievement na to, no, because of the recognition of all the efforts on the Meralco side and of course dun sa LGU din natin. Hindi naman kaya ng Meralco lang without the support of the LGU. Ang pagtutulungan talaga ay isang magang catalyst para sa pagunlad ng isang lugar. Hindi naman din talaga kaya lahat ng gobyerno eh. Kung gusto mong ma-solve yung problema, kailangan mo talaga ng partners. Kaya nakikita ko na buhay yung partnership between the government and the private sectors and also the foundations. Lahat magagawa basta nagtutulong-tulong tayong lahat. Walang imposible basta't mayroong pagtutulungan at pagkakaroon ng iisang layunin at sa paghahatid ng serbisyo ng kuryente sa mga lugar na lubos na nangangailangan nito. Hindi lamang ito nagdadala ng progreso, na iaangat din ito ang estado ng buhay ng bawat Pilipino. Nagpapasalamat po ako sa One Meralco Foundation. After 39 years, may kuryente na rin po kami. Maraming salamat po sa One Meralco Foundation sa pagkakaroon po namin ng kuryente. Malaking ginhawa po ito sa aming pamumuhay at sa aming mga kasityo. Ang One Meralco Foundation naman ay talagang seryoso at committed sa pagpapatuloy ng mga electrification programs dito sa Meralco franchise area. Talagang pinag-iigting natin ang household electrification program. Meron tayong nilalagyan ng kuryente sa malalayong lugar. Ito talaga ang misyon ng One Meralco Foundation na pakinabangan ang elektrisidad, ang electricity at ibigay ito sa mga Pilipinong talagang nangangailangan nito. Ang ating kinabukasan ay nakasalalay sa pagkakaisa at pagtutulungang lumikha ng isang masagana at mas maliwanag na hinaharap na maaaring pakinabangan hindi lamang ng iilan, kundi ng mga susunod pang henerasyon. Join us again next week para sa mga istorya ng inspirasyon na nakabuti sa nakararami, komunidad man o individual. Para sa inyong comments, suggestions at updates, do follow us on our social media accounts. Muli, ako po si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business.